Magandang araw po sa inyo. Welcome back. Pag-usapan po natin ang naging pahayag ng ating Pangulo nung siya po ay natanong tungkol sa mga nasabi ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. At dito ho, mapapansin natin na tila ba tinabla na niya kapatid niya. Pakinggan nyo natin yan mamaya, pero bago po yan, mag-subscribe po sana kayo. Huwag kayong makalimot, no? Mag-like, mag-comment, mag-share para matuloy-tuloy po pag-uusap natin. Pakinggan po natin ito. Good afternoon, sir. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about it. I hope she feels better. So. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We no longer travel in the same circles, political or otherwise. So, no. Napakinggan nun natin. No? Noong umpisa, nung tinanong siya tungkol dun sa reaction niya sa mga naging pahayag ni Senator Amy Marcos, tila ba ayaw muna niya sagutin dahil nga naman, for delikadesa siguro, at bilang mga Pilipino, hindi kasi natin ugali na ipagsigawan ng problema sa loob ng bahay, bagamat di na sila magkasama sa isang bahay, magkakapamilya sila, para bang tila gusto sabihin ni BBM na ayaw sana niyang pag-usapan yun sa public, pero dahil nga sila yung public figure at naitanong sa kanya at kailangan niya magbigay ng komento, ang nasabi nga niya silang mga magkakamag-anak at mga kaibigan ay nagwo-worry na nga dito sa kanyang kapatid na si Amy Marcos dahil sa mga gawa at mga pananalita at mga nakikita naman natin lahat, no, kung paano umasta ngayon si Amy Marcos, kung paano katuta ng mga Duterte si Amy Marcos, no. At dito sinasabi nga niya na para bang ang gusto niya iparating wala namang kumakampi kay Amy sa grupo ng pamilya at mga kaibigan nila kasi sila nagtataka at sabi nga niya, yung nakikita natin sa TV ay hindi daw yun ang kapatid niya. No, hindi natin alam kung anong ibig sabihin nun, pero tila dating sa akin hindi na niya makilala yung nagsasalitang Amy Marcos ngayon kasi bukod sa nilalabanan sila, ibang-iba yung mga pinagsasabi, handang manira kahit sa harap ng libo-libong tao na kapamilya, kadugupan niya, mismo sinasabi niya, kasi po tayo mga Pilipino, bagamat naglalaban-laban, nag-aaway-aaway ang mga magkakapamilya, hanggat maaari, hindi po natin yan binubulgar sa ibang tao, bagamat totoo o hindi ang mga dahilan, hanggat maaari, minsan nga, kung kailangan talaga natin maglabas ng sama ng loob natin sa mga matatalik natin kaibigan na ibubulong natin, pero hindi sukdulan para ipagsigawan natin sa kalye at kung ano-anong mga pinagsasabi natin. So binigyan lang ni Amy Marcos sa mga kalaban ni Presidente BBM ng mga dahilan para banatan ng banatan si BBM, no? At sabi nga ni BBM din sa kanyang pagsagot, hindi daw siya yun. Hindi daw yun yung kapatid niya. Para bang tinabla na niya, no? Yun ang dating sa akin, tinabla na niya. At sinasabi nga ni BBM, naging kanilang mga pinsan, kanilang mga kamag-anak, nagwo-worry kay
kay Amy Marcos, mararamdaman pa rin natin, makikita pa rin natin yung concern ng ating presidente sa kanyang kapatid, ano? At actually, sinabihan pa nga niya na sana nga we wish her good, no? Sabi niya, sana nga kung ano pinagdadaanan siguro, siguro ang gusto niya sabihin, kung ano mang pinagdadaanan ng iyang kapatid, malagpasan ito, baka magbago ihip ng hangin, maging maayos ulit. Kasi kitang-kita naman natin na ang ginagawa ni Amy ay hindi nakakatulong sa bansa, nakakagulo. Ano kaya nag-boomerang sa kanya yung mga pinagsisigawan niya sa kalye, ano? Hindi na nga siya makatulong sa Senado para pa-asensohin ng Pilipinas, binabanatan pa niya ng binabanatan ang kapatid niya na imbis na tinutulungan niya, sinusuportahan niya para makagawa ng mga magagandang hakbang para sa mga Pilipino, kasama pa siya sa humihila. Ano, ang motibo lang, siguro maaaring political to, malamang sa politika ito, na gusto siguro niya talagang tumakbo kasi ang usap-usapan gusto tumakbo nito sa pagka-vice presidente kay Sara Duterte. At may mga sabi nga nila Larry doon hindi mapagbigyan niya sa mga posisyon na gusto niya. Ano? Kaya siguro sa mga pangyayaring yan, wala siyang choice kundi banatan na lang kapatid niya na talaga sa ating mga Pilipino, hindi katanggap-tanggap, kaya nag-boomerang yan sa kanya, no? Hindi katanggap-tanggap yung mga nagawa niya. Ano, sa mga susunod ko pong mga vlog, magpo-post po ulit ako ng mga tungkol sa mga kaso, sa mga batas, papaliwanag po natin yung mga iba't ibang mga kaso. Sana po tignan niyo po iba kong mga na-post diyan tungkol sa adultery, concubinage, sa cybercrime, cyber libel, sa estafa, sa utang, ano, may mga na-post po tayo diyan at magpo-post po tayo ng iba. Ano, marami po salamat. Hanggang dito po muna. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po.